May mensahe po itong si former Senator Antonio Trillanes dito sa kampo ng mga Duterte para iwas-iwas ngatog-ngatog ba guys? Napraning kasi. Anyway, masyado kasi silang kinabahan. Kung sa Bisaya pa, nabantag ang kanra mga kalag. Ano yun sa Tagalog, di ma? Kumbaga, biglang ginalaw ni former Senator Trillanes ang kanilang mga natutulog na kaluluwa. So ngayon, bigla silang, you know guys, nangatog at halos hindi na nga ata makatulog sa kakaisip gabi-gabi. Dito sa huling binitawang statement ni former Senator Antonio Trillanes na nandito na ang ICC, International Criminal Court sa bansang Pilipinas at tapos nang mag-investigate. So sa kalagitnaan ng taon, abay darating na po ang warrant of arrest. Siguro dahil po sa sinabi ni former Senator Antonio Trillanes, abay parang hindi na makatulog sa gabi sa kaiisip. Hindi na sila guys nakatulog. Kaya nga parang nag-aantay na lang sila ng pagsalakay. Tingnan nyo guys, epekto ng fentanyl, tingnan nyo, epekto ata ng kakaisip nila sa sinabi ni Trillanes nung pumunta itong militar kasama si General Browner doon sa Davao na kasi hindi sila nagpaunang mensahe, chain of command na pupunta itong mga military doon sa Davao. Ang inisip ni Kadigungan ay huhulihin siya. Kasi nga, 'di ba? Ano ba naman yung pakay nila doon kasi hindi man lang nagpaunang abiso na, "Hoy, pupunta kami diyan kasi meron kaming mga operation ganito ganyan." Hindi nagpaabiso. Ang inisip ni Kadigungan, abay, baka anytime pwede na akong hulihin, nandito na sila. Ay, tumawag kay Harry Mau. Nung tumawag kay Harry Roque, "Uy, Harry, si Tatay Digong mo ba to?" "Oo, nandito na yung yung military, baka ito na taas na sabi ni Trillanes. Baka anytime hulihin na ako. So, kilos-kilos." Tumawag siya kay Harry Mau. Eh, dapat kasi yung mga ganyang bagay, private yan sinapubliko niya. Or di kaya they are testing the waters kung gaano pa kadami yung mga organic supporters ni former President Duterte. Or, you know, this is part of their strategy. We do not know lang. Pero if ever man na totoo na tumawag at nangatog itong si Digong kay Harry Roque na humihingi ng tulong for the legal procedure sa, you know, possible arrest sa kanya ng mga kapulisan ng bansang Pilipinas kasi wala namang mga pulis itong ICC. Pilipino pa din ang huli dito kay Digong. So if ever man na totoo yun, abay talagang nabantag ang kalag ni Digong. So yun na nga ata guys. Feel ko hindi na sila makatulog sa naging statement ni former Senator Antonio Trillanes. Pero malaman-laman natin guys na yung pinunta pala ng militar doon sa Davao is una aksyonan yung nangyaring baha. Kasi baha doon, mismong sila LGU, mayor, wala man lang ginawa. Inantay pa nila si Browner yung presidente. Pangalawa, pinunta doon ni Browner is for operation. At pangatlo, kinausap niya ang task force ng Davao para protektahan ito laban sa mga terrorist activity. See? Nakikita nyo guys, sinabihan nila si former Senator Antonio Trillanes na sinungaling daw pero napaghahalataan. Sinungaling daw pero hindi makatulog sa sinabi ni former Senator Trillanes na nandito na ang ICC sa bansang Pilipinas. So ngayon, panoodin muna natin tong balita. Balita ng ng C News TV. Pakinggan natin. Kasi may post si Trillanes. Himay-himayin natin yan mamaya. Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes IV na wala pang warrant of arrest na ini-issue ang International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang post sa social media na X, sinabi ng dating mambabatas na wala pa siyang alam hinggil sa paglalabas ng ICC warrant. Nagpasa rin din ito sa kampo ni dating Pangulong Duterte at sinabing mag-chill lamang at huwag masyadong praning.
Ayon pa kay Trillanes, darating din umano ang arrest warrant sa panahon na hindi ito inaasahan. Hala. Nauna nang inihayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na may impormasyon siyang ilalabas na ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring galing sa ICC o sa local court. Ito talagang si Harry Roque, siya yung tipo ng ng lawyer na na marites. Gumagamit ng according to my bugwit, according to my A1 source. May mga pagganong epek-epek itong si Roque. Pero we do not know lang guys kasi maybe pwede itong part of their strategy or they are testing the waters kung gaano pa kadami ang mga organic supporters ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang tanga naman itong mga DDS na bumoto kay President Bongbong Marcos. Di ba, pinatalsik na to, tapos ngayon iboboto nyo. Para naman kayong tanga, tapos gusto nyo patalsikin pa ulit. Hindi lang nasunod yung gusto nyo. Hindi lang nasunod yung gusto ni Digo. Galit na galit kayo. Ngayon guys, ito kasi yung naging basihan ko. Kasi guys, si Roque, diba, sabi ni Roque, naniniwala na siya sa sinabi ni Trillanes. Kumbaga, binigyan ng kaba ni Trillanes itong kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi sabi ni Roque, panoodin natin to guys panoodin natin. Now, bukod sa akin tatlong sources, na talaga naman pong makakapanipaniwala yan, no? Bakit pa kayo maghahanap ng source? Nagsalita na yung complainant labang kay Pangulo Duterte, si dating Senador Trillanes. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon, ang susunod na, lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Siya ang complainant. Confidential ang proceedings ng ICC, pero hindi nila po pwedeng baliwalayin ang mga complainants. Dahil sila ang complainants. Meron nga doon section sa ICC para doon sa mga victims, no? Kasi talagang progressive po ang progressive dahil nga they respond to the victims, no? Meron talaga opisina that takes care of yung victims, no? Hindi naman biktima si Trillanes, pero siyempre sa kahit ano namang legal proceedings, kinikilala kung sino mga complainant. At complainant yan si Senator Trillanes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na palabas na ang warrant of arrest? Pero ang sinasabi ko po, hindi naman ako solely nag-rely kay dating Senator Trillanes. Nagkaroon po ako ng tatlong iba't ibang sources na malapit na daw ang arrest. Diba? Even though yung kanyang tatlong sources, pambansang marites si Harry Roque. Even though sa kanyang tatlong sources, sinabi na totoo yung sinabi ni Antonio Trillanes na nandito na nga ang ICC and there's a possible chances for the arrest to the former President Duterte. Anyway, alam nyo, nakakatawa kasi natawa lang ako sa kanila. After the day after na maglabas ni Roque na si Digong anytime ma-arrestuin, ganito, ganyan. Kinabukasan, ang bilis mang-gaslight na sabi niya, nung na-content daw siya, nung binalita niya na anytime may possible arrest daw si Digong, sabi niya, lakas mang-gaslight guys sabi niya, madami daw tumawag sa kanyang telepono, para daw, magpi-people power na ba tayo? Gato ganyan. Lakas mang-gaslight. Tapos, malaman-laman ko, sabi ni Sal Panelo, ni Panelo, fake news yan si Roque. Yes, guys. Imagine, sila lang din sa kampo nila nagtitirahan, parang mga tanga. Anyway, ito yung post ni Senator Antonio Trillanes. Actually, pinakita ko na yan sa inyo kanina guys, no? Yung balita. Pero okay, basahin lang muna natin tong post ni Senator Antonio Trillanes. Sabi niya, there is no ICC warrant issued that I know of. Chill lang. Chill lang, kadigungan. Chill lang. Kalma. Kalma mo yung balls mo. Masyado naman kayong praning. Darating din yan when you least expect it. Darating daw yan sa panahon na hindi nyo inaasahan. Kala ko ba, papakalmahin mo, Trillanes? Bakit parang mas lalong pinakaba mo pa? Nako. Sabi niya, darating din yan sa panahong hindi nyo inaasahan. Nako, ano kaya yung magiging next move nito?
Mga tarantan. Tawang-tawa talaga ako dito kay Trillanes kasi critics talaga ni critics talaga ni former President Duterte itong si Trillanes, and napikon na nga si Duterte dito kay Trillanes, pinakulong niya. Ginawa niya ng issue ng sandamakmak na may milyones daw na bank account, bla bla bla. Pero yung totoo, si Antonio Trillanes yung pinaka mahirap na senador. Yan yung totoo, guys, na ginawan lang ng issue ni Digong. Nung napatunayan na hindi totoo, kasi pumunta ng Singapore ata itong si Trillanes, abot sa mga record, ganyan-ganyan, ang ginawa na lang ni Digong, sabi niya na gawa-gawa niya lang daw yun para kabahan ba ang jitlog ni Trillanes. Kasi nung nabuking, sasabihin niya gawa-gawa lang ba yun? Grabe kung makapag-fabricate ng stories talagang itong si Digong. Kaya alam ko yung hugot ni Trillanes, kaya hindi niyo matatanggal yung sakit sa kanyang puso na ginawa ninyo. Siniraan niyo, winasak ang pagkatao, talagang malakas ang hinanakit niyan sa inyo. Kaya kaya huwag niyo sisihin tong taong to kung 'di ba nakakarinig ng mga chika bumbum sa inyo, malayo pa lang alam na yung mga chismis, eh syempre, ganti na din to ng api. So ngayon, good job, Sentry, former Senator Trillanes. Talagang legit, pinakaba mo sila to the point na sinasabihan ka nila dati na sinungaling yan, huwag kayo maniniwala dyan, ganyan-ganyan. Pero hindi sila makatulog sa sinabi mo. Kaluka ba? Nagkakaiyak. Anyway, yan po ang patama ngayon ni former Senator Antonio Trillanes na chill lang muna kayo. Wala pang warrant of arrest. Bakit parang nag-expect na agad kayo na may warrant of arrest? Diba? Wala pang warrant of arrest. Chill lang. Darating din yan. Sa panahong hindi nyo inaasahan. Kala ko naman, pampakalma to, mas lalo pa palang kakabahan ang kampo ng mga Duterteñans. Sila nga nag-aaway na. Ikaw ba naman Trillanes? Diyos ko, nagkakawatak-watak na nga sila dahil sa sinabi mo. Ngayon, mas lalong magkakawatak-watak pa to. So anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mimo Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa atin panibagong video.